Dito, itutur ko kayo dito. Meron dito pa tayo isang champion eh. Bale, ayun. Si Black 58. Kuhanin ko lang. Ito ang lock design ng mananalo ng pooling dito sa Los Baños. Ito, si Black 58. Si Black 58, ito, may sticker pa siya. Kung hindi ako nagkakamali, matlog din to. Winawala ko na kasi sabi nila, pagka mabilis sa una, mabagal sa uli. Totoo nga. Kasi, tinuduhan ko to nung matnog sa bulan sa April. Hindi nakauwi. Pero, bago siya na, medyo marami na rin kasi na ipanalo to. Nag-aanak din to ng mga winner eh. Kaya, ganun. Ito mga kapatids. So. Nakailang panalo ng pooling to? Abay, napakarami na neto. Hindi ko na rin mabilang. At halos lahat pala ng ibon mo dito, mananalo ng pooling. Basta lahat ng multiple ko dito. Siyempre, mas nakilala naman tayo. Yung iba, mga followers natin. Check FB na lang kayo. Yung Michael Biabok, aka Chambaline. Pakicheck nyo na lang doon kung tayo na may nagsisinungaling o tayo nagsasabi ng totoo. Kasi, ang sa akin, ang pinaka-basis sa akin talaga ng kwentuhan o nanyabangan na sinasabi ng iba, resulta. Kaya nga marami nabili sa akin eh. Siguro, kasi yung bumili sa akin nung nakakaraan, 2 years, halos 2 years niya na akong pinapalo. Ibig sabihin, siguro, baka nakikita niya na baka may pag-asa siyang manalo sa lahi ko. Kahit hindi tayo grabing sikat yung ating mga linyada. Kasi hindi ko na may declare yung talagang 8 lines. Kasi yung 8 lines na yan, ilang salin-salin ang ginawa ko dyan eh. Para makabuo ako ng sarili ko. Kasi nga, ang gusto ko, makilala sa sarili ko linyada. Kasi tayo naman, bumibili naman tayo. Hindi naman tayo nangihingi. Hindi kagaya ng iba na, sabi nga ng iba, nakahingi, tapos biglang may linyada na ibon. O kaya, nananalo, hindi naman kalila ibon. Tapos sasabihin nila, bumili sila. Baka mali yung binili nila. Sa akin naman dito kasi sa pag-iibon, yung aking ginagawa ngayon, pinipilit ko na magkaroon ng mga resulta. Kasi makikita nyo naman sa FB, yung lahat ng halos kumuha sa akin dito, mapera lang doon sa ibang hindi mga matapos manalo, gumawa na rin ng sariling linyada. Kaya hindi ko maiisip kung ba't nila ginawa yon. Pero okay din kasi bumayad naman sila sa akin eh. Hindi tayo mahal magbenta, hindi naman tayo mababang magbenta. Kasi mahal nga mga patuka ngayon eh. Although, ang dami niyan. Kita mo na, sa kabila pa. Sa akin, yung ginagawa natin ngayon sa pag-iibon, may share natin sa kanila. Yun lang yung kung gusto naman nila ng resulta sa mga bumili, check nila sa sa FB. Meron yun doon. Tapos sir, pwede palang malaman yung latest achievements mo nitong katatapos lang ng mga karera. Yung latest achievement ko, anuhin natin sa baba kasi nandun yung ibon sa baba. Ang latest achievement natin dito rin siya nakakulong dito sa side na to. Diyan siya nakakulong. Pinangalanan yata siyang Lady Sandy. Kasi medyo naka-jackpot tayo doon. Hindi siya nanalo sa April last SDR. Pero naniniwala ako na malaki chance niya sana mag-champion. Ang problema lang, sabi nga ng iba, pero although hindi naman tayo talaga naniniwala sa swerte. Kasi pinaghihirapan natin yung bagay na yan. Doon ako mas naniniwala sa pinaghihirapan. Kinarera natin yung si Lady Sandy na San Isidro Summer finisher. Na pwede sana natin ikarga ng final lap. Hindi, pinili ko na wag mawala sa Kalbayog o Katbalogan. Kasi nga iniisip ko, may chance tong ibon na to eh. Dahil nga ako, hindi naman lingid sa kalaman ng iba na mga nagtatanong sa atin. Marami nagpapaturo sa atin. Kahit hindi tayo magaling. Kasi ako hindi nakipagpagalingan. May natutunan tayo sa derby na siguro naman mamaya i-share natin niya kung ano yan. Si Lady Sandy, naka-jackpot tayo doon kasi sa dami nating live, naka-solo complete clock tayo. Tapos second sa invitational. Biro mo, kahit na 700 plus na lang yung speed. Kasi bago nangyari yung karera na yan, ni Lady Sandy, ubos yung amin dito, sa part namin kasi dito, may mga nangarera ng Masbate sa ibang club. Ang problema, wala nakapag-clock. Ngayon, kunyari, linggo ngayon, next week, kami naman. Sabi ko sana, pala rin. Kasi kahit hard race talaga nangyari. Kasi, isipin mo, nag-clock, 3 lang. 3 clocker lang yun. Pero kaya nakasolo ako, kasi butas yung mga yun. Saka, yun yung ng ibon eh. Talagang siguro. Pero minamalas-malas din yun kasi nangitlog ng Webes yun eh. Nangitlog pa pala dito. Tapos anong araw kargaan? Webes. Webes na mismo? Masbate City yun sa amin. Tumalon kami ng 147 kilometers. Bago mag-last lap, anong lap ang bitaw? San Andres. Tapos Masbate City. Kaya tumalon yun ng 100 plus.
naalala ko yung una kong champion sana bago pa yung North ko sa same na club. Pero hindi same na club, same na track, MRPC. Kasi dati yung local club namin dito na PRL, pa-champion sana ako doon sa Masbate. Claveria naman. Number 1 ako sa 1 and 2 lap eh. Ang problema, umuwi, yung naka 3 times champion ko, umuwi, kinabukasan, kaya yun, talo kami. Sabi ko, sana itong pagkakataon na to, gano'n na naman yung nangyari. Summer na naman, at kay MRPC naman mismo. Baka maka-jackpot naman tayo. Kaya ako nag-alangan tayo yung mananaya, manunugal. Wala tayong taya sa side beat 300, side beat 500. Tinayan natin 200, talo pa tayo. Kasi may nauna sa atin Kaya sabi ko yun, congrats pala doon sa nag-number 1. Kasi butas nga siya doon sa first lap namin, pero magaling yung ibon. Consistent 900 yung 2 at 3 laps Tapos talo niya pa ako sa speedan. Siyempre, maayos siguro nag-aalaga. Di mas magaling sa atin Di mas nauna siya. Sir, pwedeng makita yung ibon, nandito ba ba? Oo, nandito nasa baba. Ibinibreed ko doon sa Allen ko sa Sanlo. Yeah. Sir, pwedeng makita? Bababa tayo at titignan natin doon sa aking breeder. Ito pala yung yung pares niya. Ngayon, sa labanan ngayon kasi, ang mga finisher, sabihin na natin, lalo na, malalapit lang to. Yung iba nga, nahihirapan na manalo, Tacloban pa yun. Ito pa kaya Allen. Pero ito kasi, ang nakapares niya, bali pinsan niya, mga second to third cousin. Yung niyan to. Kaya hindi ka nagdalawang isip na ipares. Hindi ako nagdalawang isip kasi ito, magaling ang homing na ito. Totoo lang, kahit nabagyo, nauwi ito. Matnog nga, 115 speed na ito Kaso nga lang, yung pagkakapahinga nung last out nga, para siyang, siguro, dahil nga nagkakarga ako ng gamot, alam mo naman, magamot ako Hindi naman ako kagaya ng iba na sinasabi, puro natural. Ako, ang totoo talaga nun, magamot ako. Kaya ayoko naman magsinungaling sa mga manonood natin. Baka sabihin naman yun kilala kong maggagamot, tapos, ang sinasabi, natural. May panahon natural, pero may panahon pagdating sa derby, kailangan talaga maggamot ka na. Ito naman yung pares niya, ito yung champion sa atin, pero may itlog yan, kakaitlog pa lang Meron na nga nagtatanong nito, itlog nito. Sabi ko, susubukan ko muna. Kasi ang binibigay kong mga binebenta, yung proven. Para, siyempre, naranasan natin bumili nung bumili tayo, binibigay sa atin, kala natin proven. Yung pala, testing line. Ito siya. Pinutulan ko siya ng para yung similya niya mas diretso talaga. Kaya pala napansin ko lahat sa mga pinakita mo, putol yung mga buntot. Basta mga breeder ko, putol. Ngayon, yung iba ng putol, tanda lang yun. Ito siya. Ito, kusa to. Kusa yan. Kasi palugon siya Ito, matibay ang kasaysayan ng ibon na to. Kasi, ang alam ko dito, sabi ko dati, parang dagit to. Kasi ang kanyang ring, iba sa akin. Pero yung pala, may nagpasingsing sa akin na hindi kinuha. Kaya sabi ko, naku po, ayoko naman ng, syempre, tayo, nung tayo bago-baguhan, nandadagit, bumibili nga tayo ng mga tukod Yun ba, yung una kong vlog, narinig mo naman, nung umpisa ko pa lang. Kaso, na-imagine natin, syempre, yung iba, naghahanap din naman ng ibon nila. Ganon din tayo. Naghahanap din tayo ng ibon natin. Kaso nga lang, ang gusto natin, yung sarili nating ibon. Sa totoo ngayon, kahit may bumaba sa aking ibon dito na hindi akin. Sarado na mga mga trapdoor ko. Una, magkakasakit kasi ibon ko. Pangalawa, sa dami kong ibon. Yan ba naman inanaisin ko pang magdagdag? Ako nga, kung hindi mo na itatanong at naitatanong ng mga audience natin, 105 kilos per month. Yung pa sa kabila, hindi na lang tayo makakapunta dun Dito na lang. Kasi eto ngayon, magsasalang ako ng summer. Ang magulang nito, nandun yata sa kabila. Abuyog kasi nanay at tatay nito, abuyog. Abuyog cross chamba na yun. Ano nga sir naging achievements ng ibon yan? Kay April ay last SDR, 24-25, San Isidro finisher. Tapos, nung ikinarera ko to, galing to sa breeder. May breed ko to. Tapos, nung pagkatapos kong may breed, inilagay ko sa kulungan na doon sa taas nga, sa breeding ko. Ay, babaklasin ko na Ang problema, parang, sabi ko, gusto ko na iwala to. Kasi, siya lang ang buntang hindi nananalo sa pooling Dahil hindi ko naman talaga nilalaban. May bilis din. Pero sabi ko nga, ilalaban ko sa pooling to sa duluhan. Kasi nga, eto talaga, alam ko uwi. Dahil hindi ako pinahirapan ito paghihintay Dahil eto, pagka mga mababagal ang ibon ko, sigurado hanggang 900 yan. Wala akong nababa ng 900 na speed. Pero lang kung talagang dilubyo talaga yung dadaanan Kahit sino naman magaling Di ba? Eto, ako yung nagpapasalamat sa ibon na to kasi itong ibon na to, saka yun, yung may eto, pakitingnan mo to. Eto si Miss Manny. Yan, kahit pan-race siya, nag-solo complete clock yan. Kay Emar din. Hindi nun, solo. Solo pan-race lang yun. Ito naman,
Masbate, talo ng 100 plus kilometers. Solo, complete clock din. Na marami kaming contender noon eh. Almost 90 plus yata. Pero etong ibon na to, siya lang yung talagang nagtiyaga. Ito mga kalapads. So, first overall champion na sir, ano? First overall champion. Dalawa trophy nito kasi hindi naman tayo mahilig magsasali sa mga... Ang sinasalihan ko lang ngayon, dahil nga marami akong ibon, magastos masyado. Mahirap naman magyabang na kaya natin tumaya ng tumaya. Tapos pagdating ng huli, iiyak din naman tayo. Hindi dahil nawala tayo ng ibon eh, kundi na butas ang bulsa natin. Ang kalimitan ko sinasalihan ngayon, YB, OB, o kaya kung may mga one hit, pooling. Kasi doon tayo, yun talaga tayo kilala eh. Sumasali talaga tayo sa mga poolingan. At yun naman talaga yung laro natin. Yan, congrats sa'yo, sir. Pero sir, anong ginawa mong preparation bago ikarga ng Masbate? Sa totoo lang, yung preparation na maraming magagalit sa akin eh, at maraming Kasi uulitin ko, ang preparation yan, neto, wala talagang preparation na nangyari. Dahil ako, maaaring diadista ako sa pagsasabong, pero gusto ko inaalagaan talaga ibon. Yung ibon na to, hindi ko naalagaan yan sa totoo lang. Chamban-chamba lang talaga. Ayaw kong makipagmagalingan sa ibang mga nagnanais na sabihin, magaling ako. Hindi. Chamba lang ang panalo niyan. Bakit ko nasabi? Simula nung March yun. March, nilagay ko yan sa breeding. Kasi naasar nga ako dyan. Hindi ko na kinarga sa last lap ng APRA Club. Ang ginawa ko, nilagay ko doon. Matapos isang buwan, inilagay ko dito, meron siyang anak doon sa taas. Yun yung naging anak niya. Ngayon, isang linggo na lang ang preparasyon, derby na ng first lap. San Francisco, mga 168 kilometers sa akin, Kinuha ko siya ng Merkules, isinakay ko sa tao ko na nagtotos sa Laia, doon ko pinatos kasi nakita ko yung mga inter-island, Laia eh. Umuwi siya alas 2, pinatos ko ng alas 8, umuwi siya alas 2. Kasi naulan. Sabi ko ba? Bakit gano'n yung ibon ko? Mahina talaga. Siyempre, unang toss eh. Tapos, nasa 50 plus na liparan. May hirapan. Talagang nakita ko, nahirapan siya. Sinubukan ko ng victory pills. Alam naman natin yung mga basic eh. Victory pills, bawang lang. Yan ang subo. Ang ginawa ko kinabukasan, Biyernes, ipinatos ko naman ng Liliw kasi may pinagagawa ko ng cellphone doon. Shoutout doon sa ating kaibigan. Alam niya na kung sino yan. Tiga Liliw. Maganda naman inuwi. Sabi ko, pwede ko may karga mamayang hapon. Nung hapon, Biyernes, ikinarga ko kay MR. Siya lang, solo entry yan. Umuwi siya linggo, sobrang putik at laglag talaga. Pero umuwi siya, ang speed niya, 10.69. Sabi ko, puta regis, paano nakachampa? Sabi nga, may mga nagtanong nga sa akin, parang lupog yung ibon mo? Oo nga eh, kasi nabigla. Tignan mo ang gagawin niya sa second lap, kasi kaya ko nang i-recover yan ng ganito. Pagdating ng second lap, yun, medyo maayos na lipad niya. Bali, dumating siya dito, pumunta pa ako sa project ko. Hindi naman lingid sa kalaman ng iba, meron tayong ibang trabaho eh, no. Palibasa malapit lang, bumalik ako, saka ako pala siya ikinalak. Ang speed niya, 1:1:35. Hindi, pero totoo lang, hindi ko maisip, baka napasabay lang to. Kasi, para hindi nag-speed to, hanggang lang siya, hanggang mga 1,900 lang yung speed niyan. Yan lang talaga kaya niya. Kaya ako nagulat sa 1:1:35. Kaya trabayan ko. Hindi ko, ayos lang, bahala ka. Yun ang sa akin sa isip-isip ko. Tapos yung last, Masbate. Doon sa Masbate, alam ko talaga uuwi siya. Pero kasi umitlog siya nung Huwebes eh. Kaya parang alangan ako na pustahan talaga lahat. Siyempre, kahit naman sino eh. Huwebes. Pero nagtataka ako nung Lunes. Kasi linggo siya dumating. Lunes ng umaga, nangitlog siya ng pangalawa. Ibig sabihin, hindi mangitlog. Ay ko ba, magaling na iyon. Kaya pala ito, nung dumating, dapa talaga siya. Sabi ko, naaawa ko pero kailangan mo eh. Kasi sabi ko, makauwi ka lang, ayos na sa akin eh. Kasi hindi ako, alam mo naman, hindi naman tayo nakakapag-clock talaga ng ganong kalalayo eh. Nakakapag-clock siguro sa iba, pero para manalo, sabi ko, hindi ko na iniisip manalo. Ibinigay sa atin ng Diyos na manalo tayo. Talaga nakakita naman, talaga binidyohan natin nung sinakay. Tapos nung dumating, binidyohan din naman natin. Yung asawa ko nga, kahit galit eh, kasi maisip. Tinawag ko, sabi ko, videohan mo kasi arrival to eh. Baka mamaya ma-DQ pa tayo. O, di ba? Napakausapan naman. Kaya, yun, maganda yung naging niya. Tapos sir, gano'n ka kasaya nung dumating yung ibon mo galing Masbate? Dati hindi ako naniniwala sa kasiyahan dahil ako yung manonogal eh, saka tawag dito. Ang gusto ko lang, sila yung magtrabaho sa akin para may balik ko sa kanila. Eh, nung umuwi yung aking pa-champion, tas paklak tayo, maniwala hindi ka, parang nangatog ang bayad ko eh. Sabi ko ba? Ganun ka. Ngayon ko lang naranasan, kasi ako, mananabong ako eh.
Kumbaga, ordinaryo na sa akin talaga yung nananalo. Kasi nga, nung tayo naman nagsasabog, nananalo tayo. Malimit din, malimit. Eto, yung pagkakalapate, yung nananalo tayo, parang ordinary sa pooling. Siyempre, sabi ng iba, pooling lang yan eh. Pero yung nakapagpa-uwi ka, tapos sa amin dito, wala talaga nag-clock eh. Nung kabilang linggo, bago yung karera namin, wala nag-clock eh. Ito siyempre, isipin mo, puta na guys, wala na siguro magka-clock. Kaya yun, halo-halong emosyon yung naramdaman ko. Talagang doon ko nasabi na talaga sa pag-iibon. May tsamba, may swerte, at yung sinasabing kasiyahan, kahit sabihin natin marami kang pera, yung tunay ng mga fancier lang ang nakakaramdam nun. Yung talagang ang may pagmamahal sa kanilang ibon, saka talagang may tiwala sa kanilang ibon. Yun, naniniwala ako, yun ang tunay na masaya. Kasi hindi nababayaran ng pera yun. Kahit maliit lang yung premyo natin, kasi maliit lang naman ang club, pero naniniwala ako, matitindi rin ang kalaban eh. Hindi naman matitiling kalaban yun. So, paano? Nanalo tayo. Yun ang pinakamasaya natin. Oo nga yan. Congrats kay Sir. Ito, papakita naman niya yung mga trophy niya. Oo, dadalawa lang naman yung trophy niyan, pero medyo mabigat din eh. Kasi, siyempre, naipanalo natin ng ganun eh. Nandito. Ito yung yung trophy niya sa Invitational. So, second place mga kalapatid. So, na hindi pa na-inbox yung ating pangalan kasi nagmamadali yan eh. Mabilis naman bigayan. Pero, mahalaga, nakuha natin yung trophy. Siyempre, nakuha natin yung prize. Buong Laguna yan, no? Buong Laguna. Palaro ito ni Sir Benji. Siya lang shoutout ko, Sir Benji Malabanan. Siyempre, sa tulong ng MRPC. Siya yun. So, yun. Congrats sa'yo, Sir. Ito, hinga naman natin siya ng tips about sa karera, mga kalapatids.